Doktor, si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Po, Mike. Ay, thank you, Doc. Salamat sa oras. Actually, marami hong nag-request sa amin noon pa na kayo aming uling kausapin. Makausap namin at alam mo naman, medyo controversial na naman itong ating power industry. Napapag-usapan yung Bataan Nuclear Power Plant. So ano bang tingin nyo, mayroong order ang Pangulo na kausapin ng komunidad? Parang nagpapahiwatig ang Pangulo siguro na itry natin subukan ito or subukan natin kung baka ito na ang solusyon. Sa inyo bang pag-aaral dyan sa Department of Science and Technology, Doc, anong tingin mo rito sa isuping ito? Una, pasalamat ako kay Presidente Digong kasi pinirmahan niya nga yung Executive Order 116. Ang gusto nitong Executive Order, pag-aralan kung pwedeng ipasok yung nuclear energy sa energy mix natin. Okay. So, hindi lang po Bataan Nuclear Power ang pinag-uusapan dito. Good. Una pag-aaralan kung, kasi ganito mauubos naman yung Malampaya, tapos so marami pa rin tayong call. So pag-aaralan muna. Hindi lang po DOST PNR yung kasama dito. Ang chair po nito ay DOE pero all of government, DTI, DND, DILG, lahat po. So hindi lang BNPP ang pag-uusapan. Good. For example, ang isang pwedeng pag-usapan tingnan dito, may bagong development sa nuclear po ngayon na tinatawag na small modular reactors, SMR. Maliliit po yan. Mga tig 50 megawatts pwedeng ibaon sa lupa. Doon sa mga islang wala sa grid. So pwedeng gawin po yan. Kasi yan ang importante sa Pilipinas Napakamahal ng kuryente, especially doon sa mga isla na wala sa grid. Nagkakatandawanis po ako doon. Sobrang mahal ng kuryente. So ito po yung isang pag-aaralan. So every week po nag-meeting kami. Mamaya may meeting. So masigasig pong pag-aaralan po ng husto ito. Okay. Director, ganito, doon po sa ngayon, diyan po sa office ninyo, alin po ang inuuna ninyo itong talagang pag-aralan, i-monitor? Sabi niyo, totoo yan, maraming kailangan tayo, pati yung Malampaya, may problema tayo dyan. Dito sa Bataan Nuclear Power Plant, isa ito sa, kasama po sa inyong pinag-aaralang mabuti ito kung paano gagawin o paano? Kasama po yan sa pinag-aaralan. Ang isang problema po sa Bataan Nuclear Power Plant, napakadaming kontroversi dyan. Yes. Yung iba pong kontroversi dyan ay hindi totoo. Tawag ko po dyan myths. Kasi geologist po ako Nasabi daw malapit sa fault. May fault daw sa ilalim, sa vulkan. Yan pong yan kasi pagtatanungin mo yung mga tao tungkol sa planta ngayon, yung mapasok sa isip. Mali po yan. Mali. Pero sinasabi ko nga po yun, pwede ko pong ipakita yung ebidensya. Ngayon, kasi ang problema, yung BNPP, 620 megawatts lang yan. Yung anong tawag din, yung kailangan natin will be like 10,000 megawatts. So, ang tanong, number one, bubuhayin ba ang BNPP? Isa lang yan. Magtatayo ba tayo ng SMR o magpapagawa pa tayo mga bagong planta? Pero ang masasabi po, ganito Okay. Kasi ang sinasabi ng iba daw, unsafe daw yung nuclear. Ina nga. Ang kasagutan ko po dyan ganito, there are 450 nuclear plants sa buong mundo. 100 nasa Amerika. Yes. Kung unsafe yan, bakit papayag yung Amerika na may 100 nuclear plant? Correct. Yung kanilang mga nuclear plant have been operating almost 50 years. Tapos, bibigyan pa ng lisensya, i-extend pa hanggang 80 anyos. Compare nyo ang coal plant, 20-30 years lang. Ang nuclear plant, aabot ng 80 anyos kasi napaka-safe. Ang availability po ng nuclear plant ay 90%. 90%. Ibig sabihin, ang tawag dyan, hindi yan naapektuhan ng bagyo, hindi yan naapektuhan ng araw at saka Tapos sinasabi ng iba, bakit pa tayo mag-nuclear? Marami naman tayong solar at saka wind. Ang usapin po dito, hindi or, and. Wala namang problemang isabay yung solar and wind sa nuclear. Correct. Bakit po? Kasi ang solar po, ang isang problema, ang 30% lang yung availability niya, yung capacity factor. Kung hindi sumisikat ng araw, let's say bumagyo o nagkaroon ng makulimlim, babagsak yung kuryente. So kailangan mo pa rin may backup. Ganun din po sa wind. Correct. Typically, yung backup natin po ngayon ay coal. Yung solar kasi pang summer lang yan Sa summer lang kailangan. Mapapakinabangan. Pwede summer sa iba at saka wind, yun nga po. Wala namang problema po yan. Okay. Tama yan. Ang advantage po kasi ng nuclear over everything, napakamura po niyan. Mura po yung cost niya. Yan nga.
Kahapon kausap ko rito kilala mo naman siguro, former Congressman Mark Cuangco, nilalaban ito. Pero, well, kayo nababanggit nyo na tama naman yon. Isa lang ito, maliit lang itong nuclear power plant. Kaya lang napapag-usapan ito. Kasi ang laki, alam mo naman, Doc, di ba, napakalaki ng ginastos natin dito. Inutang ito. At parang kung di ako kakamali, 2008, 2007 lang nabayaran natin ito. Until now, gumagastos tayo ng 50 million pesos para sa maintenance niya, di ba? Kaya kahit na maliit ito, nabanggit ko kanina, medyo maliit lang, dahil compare sa kailangan natin, kaya nanghihinayang tayo, baka naman pwedeng isalba pa ito kung maayos na mabuti para naman pakinabangan natin yung bilyones na nawawala or nagastos dito, Doc. Anong tingin mo? Opo, yun nga po. Ayun nga, kaya nga ang sabihin ko lang, pasensya lang ng konti, gintay lang tayo dun sa komite, within 3 or 6 months. Kasama ko yun sa pag-uusapan. Pero ito lang sasabihin ko, yung ating nuclear plant na BNPP, may 3 kambal po yan, exact design. Nandun yung isa sa South Korea, yung isa nasa Slovenia, at saka isa sa Brazil. Yung 3 plantang yan, nag-ooperate na ng almost 40 years. Very profitably and safely. Good. In fact, yung sa South Korea po, yung pag-operate ng kanilang planta, within 6 years, nabawi na nila yung investment, ng anak na ng 4. Wow. Tayo, wala pa. Tingnan niyo po i-compare nyo lang noong 1980s nang ginawa po yung BNPP, halos sabay yung nuclear program ng South Korea sa atin. Ngayon meron silang 23 nuclear power plants. Wow. 23 na sila. Ang South Korea ba ay... Tayo isa pa lang, hindi pa nagagamit. Industrialized? Napaka-industrialized. Correct. Or yung Taiwan na nasa north natin, may mga lindol din diyan May 4 silang nuclear plants. Lahat po kasi ng may nuclear nakakapag-industrialize. Kasi di ba nung pinatay ang nuclear plant ng 86 ang nangyari, nagkaroon tayo ng brownouts, ang takasan yung mga industry. Correct, Ramos, brownout. Yan po yung masakit po dyan na nangyari. Kaya, pero anyway, yun nga, ang problema lang dyan, marami talagang hugot yung Bataan Nuclear Power Plant. Kaya dapat pag-aralan. Pero ang ilang masasabi ko, may 3 kapatid yan na nag-ooperate very safe. Sayang. Ano? Sipin mo yung ibang bansa nakikinabang sa South Korea nga, napakatindi na sa atin. Isa pa lang, hindi pa natin nagagamit ito. Pero isang issue rito, pumutok yung balita, Doktor, na sinasabi nila wala daw laman itong Bataan Nuclear Power Plant, parang ninakaw daw yung mga laman dyan. So hindi totoo yun. Kasi sinasabi kahapon ni former Congressman Cuangco na hindi totoo yan. Yung sila hindi nakakarating yan. Ako, sabi niya nagpupunta ako dyan, alam ko nandyan pa yung lahat ng facility sa loob. Hindi totoong pinagnakawan yan o nawala ito, sinira ito, so maaaring propaganda lang yon. So naniniwala kayo, Doc, hindi nasisira ang loob. Kompleto pa ito. Opo, every year, 2-3 beses ako pupunta dyan. In fact, binubuksan nga yan ng NPC at saka ng pwedeng pambisita. Iyan lang isang nuclear plant sa buong mundo na pwede kang pumasok at saka mag-selfie sa loob. Ganun ba? Bawal sa iba. Kaya tuloy, may nag-imbita nga sa akin kahapon na magpunta kami dyan para makita ako, nakaka-interest. Actually, 3 beses na ako naimbitahan, hindi ako matuloy-tuloy. Gusto ko nga puntahan yan. Ang ganda po talaga ng pag makita niyo yung planta talagang talagang yung sinungaling yung nagsasabi ni Nako ang lahat. Good. Maganda nga. Naluma siguro yung iba pero hindi paano mo nanakawin yung reactor? Ang nangyari lang po, binenta natin kasi actually yan malapit na kasing simulan yan, nandiyan na yung fuel. Dahil hindi namin binenta yung fuel. Pero yun lang yata ang binenta. Wala pang natatanggal. Pero Dok, itong lugar na ito sa loob, 24 hours may nagbabantay po diyan. Walang pwedeng basta makakapasok diyan. Good. Walang nakakapasok diyan kahit na walang fuel diyan. Walang makakapasok diyan, 300 plus hectares yan. Protektado yan kasi part yan ng So kaya pala kung halimbawa may pupunta diyan, kailangan makipag-coordinate dun sa security o sino mga yan. Hindi pwedeng basta makapasok. Galing. Hindi ka basta pwedeng pumasok diyan. Sabihin mo, pasok kami, hindi. Dapat may coordination. Pa din. Good. Maganda yan. Pero ganito, masabi ko lang boss, kung yung bang natatakot sa kasi alam nyo ba yung opisina namin dito sa sa PNRI, sa may sa may Commonwealth, malapit sa UP. Yes. Yung bagong Technoberg, yung parang itlog, Correct. Hindi ko alam kung yung parang itlog kasi yan, ang tawag ng containment structure. Kasi meron po tayong reactor ngayon na nasa Pilipinas, yung research reactor namin. Okay? Nandiyan pa yung fuel. Hindi siya active ngayon, pero pwedeng paganahin yan. Actually, may mga experiments kaming gagawin. Okay. Protected yan ng kinatawag na containment structure. Good. So, nandyan na yan almost 50-60 years. Very safe. At saka po katabi ng opisina ko yan. Good. So, yun pala
So maliban po dito sa Bataan Nuclear Power Plant, sabi mo nga ito isa lang ito, o kung tinutuloy makamaliit lang ito sa 10,000 na kailangan natin. Ano po yung mga pwedeng nating pagkunan pa? Ano po ang pwedeng magawa sa inyong pagre-research dyan po sa Department of Science and Technology? Kasi itong Malampaya mukhang may limitado na rin, di ba? Magkakaroon din tayo ng problema dyan. Hindi naman panghabang panahon yan. Dapat mayroong susunod na pwedeng pagkunan. So ano po yung mga namomonitor nyo at until now ay pinag-understudy ito para ho ma-develop, Doc? Ang ang tinitingnan po, sinabi din po ito ni Secretary Cusi, tinatawag nga na SMR, Small Modular Reactor. Kasi yung SMR, mga 50 megawatts yan. Okay. Tapos nakalibing yan sa lupa. Tapos modular, ibig sabihin, pag gusto mo pa, magdagdag ka ulit. Ang isang SMR, kakasya sa isang trailer, yung kanyang reactor. Yung trailer na truck. Yung 40-footer. Ayun ba yan? Yung 40-footer. Tapos yung mismong reactor, dadalhin yan, ililibing. So ibig sabihin, safe yan. Sapat napakaliit. Okay. Ideal yan po sa maliliit na mga isla. Kung mangyayari. Tapos ang fuel niya napakamura. Pero yun nga, ano ba mga bansa nag-aaral nito? Ang Amerika, South Korea, China, Russia. Yung Russia nga, nilagyan nila sa barko eh. Oo nga, correct. Tapos na-operate na po yun. Sa Russia kasi napakalaki ng lugar nila, yung isang napakalayo, hindi naman lalagyan mo lalatagan mo ng wire yun, hindi pwede. So naglagay sila ng anong tawag dyan, ng barko. At yan yata yung ini-offer sa atin, di ba? Lately, di ba? Parang 2 months ago. Ini-offer sa atin ng Russia. Ng Russia. Pero ito ang dapat maintindihan ng mga kababayan natin. Sige po. Ang konsepto po ng nuclear power, ang nagsimula yan sa submarines. Si Admiral Hyman Rickover ng Amerika. At saka tingnan nyo yung aircraft carrier, 5,000 people, Yes. Tapos ilang buwan yan na nasa dagat. Isipin mo kung ang power niyan ay coal o diesel, pang-impuntan niyan saan yan para mag-refuel. Correct. Wala dahil may reactor yan sa loob niyan. Oo nga. Sa submarine. Napaka-safe niya. Ilang dambang submarines ng Amerika, may reactor katabi mong natutulog. Oo nga. Totoo yun. So, nasa ilalim ng dagat yan, 24/7. Ang design po ng mga reactors ngayon, ang inspiration yan, galing doon sa mga... So yung mga natatakot, impressed ba kayo sa aircraft carrier? Impressed ba kayo doon sa mga submarino na nuclear? Kaya nga, pwede silang pumunta sa ilalim ng ilang buwan. Walang refueling dahil dyan po sa Alam mo yung mga Pilipino, Doc, pasintabi na, lalo na yung mga walang ginawa kundi puro banat, puro negative, hindi sila natatakot sa malaking bayarin, pero natatakot sila sa nuclear. Hindi ko maintindihan eh. Masyado silang advance sa takot sa ganon. Hindi nila iniisip yung monthly na billing natin, pagdating ng araw, pagdating ng mga matagal ng susunod na mga, pati yung anak nila at magiging apo nila, baka hindi na makayanan ng ating bayarin sa elektrisidad sa sobrang mahal. Dahil talagang ginawang negosyo na, hindi na talaga ito pangkaraniwang bayarin. Di ba, Doktor? May sabihin lang po ako tungkol dyan sa bayaran sa elektrisidad. Okay. Kasi po ganito, ang median Filipino family, kung may isang ref yan, walang aircon, ang binabayaran sa kuryente sa isang buwan, mga 1,000. Correct. So kung ang inuuwi niyang pera sa bahay ay may 10 to 15,000, ibig sabihin, 10% ng kanyang inuuwing pera ay nagugugol sa kuryente. Yun nga. Napakataas po yun. So dapat, ang proportion ng yun ang dapat sabihin kay Presidente Digong sa mga senador, sa mga congressman. 10% ng income ng typical na Filipino family na pupunta sa kuryente. Correct. Ano ba yung value niyan sa ibang country? 10 milyon ang mga relatives natin nasa abroad. Tanungin niyo yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Correct. Ilang porsyento ba ng inuuwi yung pera? Napakaliit po. 11 years po ako sa Amerika. Ang binabayad ko sa kuryente doon, halos pang bus ticket ko lang. Oo nga. Mamura lang doon. Oo nga. Mura lang po talaga. Yun talaga, pahirap sa bayan talaga. So yung mga nag-o-oppose, especially kung sino man lang ang politician, pagbigyan nyo ng taong bayan. Correct. Pagbigyan yung pagkakataon na mababaan yung presyo ng kuryente. Yan naman ang gusto ni Digong eh. Correct. Kasi talagang ramdam niya ng mga tao. Actually si DOE nag-survey pa nga eh. 80% ng mga tao ay open sa nuclear kasi sobrang mahal ng kuryente. Correct. Yung mayayaman, hindi nararamdaman niya kasi bayad lang sila. Actually, nabanggit mo yung mayaman na, Doc, masingit lang po ako. Actually, hindi lang, ito talagang problema natin. Itong issue sa nuclear power plant saka iba pang pwede natin pagkunan kaya hindi matuloy-tuloy kasi ang tumututol dito mga mayaman na nakikinabang doon sa independent power producer. Alam mo naman, sila po yung involved dyan na, Doc
yung mga interest nila doon sa kasalukuyang sistema ng ating mga binabayaran, sila nakikinabang dyan. Mawawala yan eh. Dahan-dahan mawawala yan. Pag nagkaroon tayo ng nuclear power plant, yun ang ayaw nila sa totoo lang. Kung hindi naman tumututol itong mga malaking negosyanteng ito, palagay ko yung mga politikong congressman at senador hindi gaano mabubulag at mabibingin sa isyong ito eh. Baka maiintindihan nila kung hindi sila nai-impluwensyahan ng mga powerful dito sa bansang ito. Ano po? Tama po sinasabi niyo, pero kayo na nagsalita. Ayokong magsalita ng Yeah, kaya ko nga sinabi po, yan po eh. Pero kaya ko nga sinabi yon, malaman ko kung anong reaksyon mo, sabi mo tama. So yun na nga talaga ang problema natin, Doc, di ba? Naiintindihan ko. Ako po, ito lang, sabihin ko lang po, ako taga Catanduanes. Napayak po ako ng isang beses nung narinig ko kasi ang mahal talaga ng kuryente. Isa sa pinakamahal kami, yung isang retiree, nung dumating yung check niya, retirement check, in-entrega na lang yung check doon sa kuryente. Ay, ganun? Sino hindi may iyak ng ganyan? Grabe. Dapat pambili ng pagkain at saka kaya gamot. sabi ko nga, yung mga nag-o-oppose man, pag-isipan nyo ng husto ito, mayaman kayo, kaya nababayaran nyo yung kuryente ninyo, pero yung pulubi. Kawawa. Tapos ngayon, na online pa ang klase. Ha? Gastos. Tataas ang cost ng kuryente, gastos ng kuryente. Correct. Oh, So, yun lang po, pagtulungan natin ng bayan. At saka, yun yung sinasabi ko nga eh, kung titingnan nyo ang mga country na napaka-advanced, alam niyo ba, sabihin ko lang ang mga top notchers sa nuclear. Ang sige number po, one, sige. US 100 nuclear power plants, Japan 55, France, actually sa proportion, ang pinakamali, France abot ng 60-70% ng kanyang kuryente nang gagaling sa nuclear. Nagbebenta siya ng electricity sa Europe. Si Germany nga ayaw na nila ng nuclear, kaya nagtayo sila ng maraming wind at saka solar. Pero 50% pa rin si Germany na coal. So, bibili sila ng kuryente sa France. Yun na nga. Tapos so lahat po ng maraming industrialized countries talagang may nuclear. So, yun po yung ano. So, dito sa malalapit sa atin, ang Japan, ang South Korea, ano pa? Japan, South Korea, Taiwan. Sa ASEAN po. ASEAN. Ang unang nagpatayo ng nuclear plant ay tayo. Naghihintay lang po yung mga ibang neighbor natin. Tayo lagi nauuna, pero tayo ang walang pakinabang. Too much politics kasi. Masakit po. Ay naku, ayoko na lang. Ako na nagsasabi doon. Alam ko maingat ka. Ako direkta ako magsalita eh. Too much politics ang problema ng bansa natin. Pinupolitika kahit nakabuhayan at kinabukasan na nakataya. Di ba, Doc? Kanya po, pero masasabi ko lang, yung mga Pilipino po, mga boss namin sa DOST at DOE, marami pong mga galing na mga Pinoy. Ito lang kung sasabihin ko, may nagsasabi sa akin, ikaw nga, hindi mo mapatakbo ang tren mo, mag-a-ambition ka pa ng nuclear. Okay? Ano pakiulit, Doc? Anong sabi sa'yo? Sabi sa akin, ikaw nga, kayo nga tayo nga, hindi natin mapaandar yung mga tren nating maigi. Mag-a-ambition pa tayo ng nuclear. Ayan. Ang sagot ko naman dyan ganito, Pards, ikaw ba yung sumasakay sa aeroplano? Bakit? Kasi ang aeroplano mas complicated pa kasi sa nuclear power plant. Sino ba nagme-maintain ng mga aeroplano natin? Mga Pinoy na mga engineers, mga technicians. Insulto 'yan pag sinabi mong hindi kaya ng mga Pinoy na mag-maintain ng nuclear power. Ilang thousands ang engineers natin nasa abroad. Si UAE, by the way, United Arab Emirates, oil rich, nagpatayo ng 4 na brand new nuclear power plants, brand new. Ilang Pinoy engineers ang nandoon. Pero wag nilang sasabihin na hindi kaya ng mga Pinoy. Insulto po sa atin yun. Kasi, yun po yung masasabi ko lang. Kurakot lang ang kalaban. So anong kailangan lang natin? Political will. Matapang na leader, matapang na presidente, maliban kay Pangulong Duterte sa susunod na taon, kasi susunod na mga alam mo naman, mahigit na lang 1 taon, mag-i-eleksyon na tayo. Dapat ang susunod na presidente ay talagang tapangan din ang ganitong paninindigan. At kung sinasabi mo, kaya ng Pilipino, kaya ng mga doktor, hindi ito delikado, dapat gawin na ito. Hindi na pwedeng salita lang. Doc. Ang tama po yan. Pero ang importante po dito sa itong komite pong tinayo, ay ma-formulate po yung national policy. Okay. Kasi ang recommendation, sinabi ng gobyerno, sinabi ng presidente, ang Pilipinas ay bukas sa nuclear energy. Sasabayan ng lahat. Kasi mahirap gagawa ka ngayon na walang national policy. Totoo yan. So yun po ang pinaka-importante, yung national policy. Pangalawa pong importante gawin, kasi ang PNRI, kami po yung regulator, may promotion kami at saka regulator sa isang office. Hindi pwede. Dapat ihiwalay po yung regulation sa promotion. Kaya may bill po ngayon na nasa Kongreso na nag-create ng Philippine Atomic Regulatory Commission
Correct. para independent regulator po siya for safety purposes. Sa ibang countries yan po yung best practice. So kung sakaling wala naman si Digong, sino mang presidente, nakaano na yan, nakatalaga Nandiyan na na. yan. Okay, No? good. Yeah. Nandyan na po yan. Okay. So importante po itong ginawa ni presidente. At saka po full government. Tag team po kami, teamwork kami dito ng DOE. Okay, sa good. ganito, para sa bayan. Doktor, ganito, kung sakali, umabot na naman tayo ng isang dekada na puro ganito, kwentuhan pa rin. Wala talaga nakikita tayong nagmamalakas ng loob na gawin na ito, mga kapital na tayo rito, panindigan na ito ng ating gobyerno. Aabot na magkano ang ating mga bayarin? Ngayon ay 10 pesos or 9 pesos per kilowatt hour ang ating bayarin. After 10 years, kung wala tayo kung ganito ang sistema, magkano ang sa inyong pagtaya? Hindi po ako expert sa electricity. Pero alam ko lang po, ito naman sabi ko po sa inyo, pumunta ako dun sa Slovenia, yung kakambal na nuclear plant ng BNPP. Ang cost of power generation nila, 1/10 nung sa atin. Ganon. Oh. May dadagdag mo pa yung ibang cost. Ang cost mo niyan ay mga 50%. So, yun lang. Kaya nga po nagmamakaawa ako sa mga taong nag-o-oppose. Maawa naman kayo sa taong bayan. Lalo na yung yumaman. Kumita na kayo. Pagbigyan nyo naman yung mga taong makatikim sana ng mababang kuryente. Ginhawa. Para sa online education, para sa industrialization. Correct. Ano bang masama doon? Or magtayo kayo ng nuclear plant. Yung mga kapitalista ngayon. Wala namang problema. O mga kapital kayo ng... Pagbigyan nyo na ang tao na makatikim ng murang kuryente. Tama po. Yan lang po yung napakaganda. gusto kong sabihin. Dok, sana po ay madaming katulad po ninyo. At ako po ay kahit hindi man ngayon lang tayo ulit ang kausap at hindi ko nakilala kayo ng personal. Ako hindi rin nyo kilala ng personal. Ako naniniwala po sa inyong sinasabi dahil nakikita ko sa inyo, naramdaman ko na inyong pagmamalasakit hindi lang galing sa inyong galing o talino, ang inyong pagmamalasakit para sa bayan na hihirapan. Isipin mo yung mga kakambal pala nitong ng Bataan Nuclear Power Plant 9, nanganak sa ibang bansa, tayo wala pa. Tayo umpisang dito sa ASA, tayo nag-umpisang maglagay ng nuclear power plant. Hanggang ngayon, walang nangyayari. Kasi nga, dahil ako nga nagsasabi, Dok, alam ko, doktor ka, kaya may magsalita ng ganon, sobrang politika, sobrang gahaman ang mga napwesto at mga naghahawak nitong negosyong ito. Kaya ayaw nila na guminhawa yung taong bayan naman nagagamit pa nga yung iba. Kawawa talaga, Dok. Talagang ewan ko ba. Sana po dumami ang katulad po ninyo. Sana magtagumpay po kayo. At ako, hindi ko rin titigilan ito. Naumpisa na natin ito. Tuloy-tuloy natin ang panawagan hanggang sa dumating ang araw. Kahit na magpalit ng administrasyon after 2022, ituloy na rin natin ang labang ito para magkaroon tayo ng pag-asa. Baka iilan lang ang katulad mo, Dok, na lumalaban para sa bayan, Dok. Marami pong mga lumalaban. Marami po tahimik lang sila. Ang daming Pinoy na magagaling. Mga boss ko po sa DOST. Sa DOST, wala kayong maririnig na corruption. Wala kayong, ang gagaling ng mga kasamahan ko po. Good. Tahimik lang sila kasi ayaw nila makipagsaw-saw sa mga politika. Marami po mga Pinoy. Ako po, sabi ko nga sa inyo, 11 years po akong sa Amerika. Bumalik po ako dito. Pusa. Gusto ko po yung trabaho dito. Talaga pang at saka iba talaga ang Pinoy, kaya nga sa sarili ng bayan. Naiirita talaga ako nagsasabi na hindi daw kaya ng Pinoy. Naku, doon talaga nagre-rindi ko. Totoo yan. Yung mga gumawa ng mga Saudi Arabia, mga Middle East, karamihan yan mga Filipino engineers. Marami tayong mga engineer, hindi lang iba-ibang klaseng engineer sa abroad ang pinakikinabangan nila ng ibang mga bansa, hindi lang sa Middle East, kahit saan lugar may mga engineer tayo mga galing. Sa halip na dito sila magtrabaho doon, pero hindi natin napapakinabangan, sayang. Alam niyo po ba nangyari nung 86? Kasi before nung nuclear power, nagkaroon ng nationwide search ng anong tawag dyan, ng best and the brightest para sa nuclear. Pinatrain sila. Okay. Nung sinara ng nuclear plant, paano, saan ako magtatrabaho? So nandun sila ngayon. Yung mga taong yan, nakarating na sa mataas sa posisyon doon sa Amerika. Sumusulat yung iba sa akin. Okay. Tapos na yung aking 40 years na ako dito. Pwede mo bang gamitin yung aking nalalaman? Gusto kong mag-contribution sa bayan natin. Ngayong umaga, nakatanggap ako ng ulat galing sa Argentina. Isang may asawa, sabi niya, kung maglunok lagi, tutulong kami sa inyo. So, ganun po yung marami pong magagaling na Pinoy. Sige. Okay. Totoo yan. Dok, salamat po sa lahat ng napag-usapan natin at alam ko yung mga nanonood, nakikinig sa atin, hindi lang ho tayo sa Pilipinas nadidinig, sa social media at sa buong mundo na napapanood po nila, mga OFW, lalo tikit kayong kapwa, mga doktor at engineer, nakikinig po. Salamat sa inyo po at hindi ito una-huli. Sa susunod po ng mga pagkakataon, pagka available po kayo, muli namin kayong kakausapin. Hopefully nga magtuloy-tuloy na ang pagtalakay dito para magising ang tao sa totoong katotohanan at pakinabang natin.
natin dito sa nuclear power plant. Doc, muli, salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you. Papalain tayo ng Diyos. Thank you Salamat po. Okay. Mga kaibigan, si Dr. Carlo Arcela, Director po ng Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute. Ayan na. DOST, PNRI. Ayan, nakita nyo, detalyado. Doktor, nagtrabaho ng 11 years sa Amerika, pero mahal natin ang ating bansa, mahal ang ating Pilipinas, nandyan. At kanyang inuulit-ulit na sinasabi, magagaling ang doktor. Kaya na ang doktor. Magagaling ang mga doktor, magaling ang mga engineer, magaling po ang mga Pilipino, hindi natin pwedeng hindi kaya ito. Sayang nga lang ho. Ayan na. Ayaw nga lang niya magsalita ng diretsa dahil alam